bangag. Wala namang yung mga pulis doon nang pumasok, wala namang mga armas. Sino ang fake news? Sino? Sino ang fake news? At pinipilit nila, okay? Pinipilit nilang mag-apologize. Si Crisette, si MJ, at iba pa. Kasi hindi daw nagbe-verify, ginigiit na si Crisette. Si Asidre pala, yung Asidre ang nag-ano doon na parang, you're claiming that you're a journalist from Manila Bulletin, pero, pagdating doon sa post mo, sinabi mo na daw, ganon. So, ako, naobserbahan ko yung mga galawan ng mga posting. Si Crisette, hindi yan katulad ko. Hindi totoo yung sinabi niya, hindi siya nag-expose. Okay? Ine-echo niya, nire-resonate niya yung mga sentimiento ng taong bayan. Also, MJ. Okay? So ngayon, ang sinasabi ng mga hinayupak na ito, mga kababayan, okay, na hindi daw dapat nagbabalita o nagsusulat-sulat doon sa Facebook kung hindi ito i-verify. Tama ang sinabi ni Crisette na yung journalistic, as a journalist kasi nag-work siya sa Manila Bulletin, doon lang sa dyaryo, objective siya doon. Pagdating doon sa dyaryong sinusulatan niya. Pagdating sa kanyang personal, which is opinion, feelings towards kung ano nangyari sa gobyerno, di ba? Opinion niya yon. So yan po ngayon ang gustong pigilan ng mga congressman at mga bangag. Utos lahat to ni Satanas. Ang takutin kayong lahat na hindi na mag-post dahil ang panakot nila, iko-contempt kayo. Sina-challenge kita, kayong lahat, dyan sa Try-idor.com. Pasisinungalingan ko yung finlash ninyong post ng PNP, even ng AFP, di ba? Na hindi totoo, na kino-coerce nyo ang mga kapulisan na wag mag-post, wag mag-comment, wag mag-like, wag mag-share sa mga Duterte post. Pinost ko na yan sa Facebook Boljaka natin, mga kababayan. At yan ay original na document na nag-leak. Nilileak sa atin ng puting ahas na actually, naka-blurred lang tayo. Hindi lang yan nagsimula ngayon. Even nung January 2024, nung kick-off ng mga bangag, kick-off party, nalala niyo yun? Nag-party, nagkaroon ng maisog rally sa Davao. Then nag-kick-off party sila bangag. Doon nila binigay yung mga ayuda para dumami yung tao. Meron ng mga dokumento, if you talk about documents, mamaya pag-usapan, mga dokumentong inilabas ko na totoong dokumento na ang bangag na gobyernong ito ay may memorandum sa mga kapulisan na dapat magpalit ng picture ng bagong alyansa ng mga bagong bangag at wag nga mag-like and comment. Kaya sabi ko, ang definition ng fake news ay Satanas at bangag at itong mga buwaka ng inang itong Senado at Tricom. Ang ang napaka-unfair kasi nung unang nag-hearing sila, meron doon resource person na pinayagan nilang mag-Zoom. Sa Zoom, online. By the way, si Sas, di ba, hindi nila pinayagan? Ako, willing akong makinig magsalita. Kung gusto nila akong magsalita via Zoom. Pero si Sas, hindi pinayagan, di ba? Dahil ang sabi, mga members lang daw. Ganito po kabayas ito mga jutang gininang ito. Yung resource person, first hearing nila, pinayagan nila, based in America yata yung lalaki yun, kung natatandaan ninyo. Pagdating sa amin, pagdating kay SAS, hindi kami pwedeng pumunta sa Zoom kasi the intention is ikulong kami. Patahimikin si Maharlika, patahimikin ang mga vloggers. Kaya gigil na gigil sila. Kinik out nila si Sas daw. Wala pa tayo. Bukas na lang yung kay Sas kasi hindi ko pa napanood so hindi ako makapag-comment. Okay? Focus tayo dito kay Crisette. Ngayon, tungkol dun sa mga pulis, yun, nasagot ko na yun. Totoo. Hindi fake news ang sinabi ni Crisette
Pero napakaingat kasi binabasa ko rin mga post niya, napakaingat nga niya, eh. Si Crescent napakaingat niya mag-post at very, professional. Ako kasi, I have to admit, hindi ako nagpapaka-professional sa mga jejemon. Sa mga kawatan, hindi ako professional kung bastos sila. Kasi mayroon ang mantra ko sa buhay, 'pag mabait ka sa akin, dobleng bait ako. Pero 'pag jejemon ka, katulad ng mga hinayupak ako, quadruple o 5, 10 folds na mas jejemonyo ako sa inyo. Dahil pinapakita ninyo ang inyong panggigipit, pangtatarantado sa taong bayan. Now, ang sabi pa ng mga inano nila doon kay Crescent na nasabi ni Crescent, tungkol sa mga is it kay Crescent o kay MJ? But anyway, whoever, doon tungkol sa EJK, kay MJ yata yun, na pinost ni MJ yung mga pictures ako nag-post din ako. Shinare natin yung mga nagpatotoo na yung mga hinawakan na mga frame, na mga litrato ng mga makakaliwang grupo dyan sa Pilipinas at dito sa Netherlands ay walang konektado ang kanilang pagkamatay sa binibintang na EJK kay Pangulong Duterte o sa kanyang administrasyon. Dahil unang-una, napatunayan na ninyo sa initial hearing pa lang dito sa ICC, which is I'm like 5 minutes away, okay? Na hindi totoo yung ipinalalabas ng media na 30,000 ang biktima ng EJK na binabato kay PRRD. Narinig yun naman, di ba? In span of 10 years, 43 katao ang binibintang nila kay PRRD. So, sino ang fake news? Now, balik tayo dito sa EJK na to, na pinapaamin, pinipilit si MJ na magbigay daw ng may nakuha bago daw ba nag-post si MJ, meron daw ba documents? Alam ko pressured kasi, maintindihan pressured kasi si MJ dahil alam mo may group chat kami yan. May pinagdadaanan naman tayo lahat. Yung mga nabanggit niya nga doon, meron siyang 2 elderly, mother niya, tsaka in-law niya, may anak siya na na inaalagaan niya, hindi dapat siya hindi dapat siya makulong o ma-detain. Kasi yun naman ang gusto nila, ikulong. Walang puso to, mga putang mga buwaka ng Genemist. Wala kayong puso. Napakatapang nyo lang, kayo Abante, Paduano, Asidre, lahat kayong mga hinayo, napakatapang nyo lang dahil nandyan kayo sa Kongreso. Pero pag nasa labas kayo, sigurado ako, supot kayo. Basag ang buntot nyo. Ginagamit ko nyo lang ang kapangyarihan sa pangbabastos, pang-aabuso, pang-pressure, pag-i-intimidate sa mga vloggers like me, anti-bangag critics, kasi yun ang inyong misyon dahil kung hindi nyo susundin si Lisa Tanas at si Tambaloslos, hindi kayo makakatanggap ng what? Okay? Ng AX tupad para gamitin nyo mga putang ina ninyo sa inyong kampanya at sa inyong pagnanakaw. Sige nga, saan kayo, ikaw, Abante? Kasi isa dun sa mga inano niya, sa post ni Crisette na parang ipino-point out ni Crisette, yung si Kitty, kailangan pang parang mag-promote ng deodorant, ganyan, di ba? Pinopromote na yung deodorant, di ba? Ang dating anak ng presidente, din kapatid ng Vice President, pero nagtsatsaga sa ipopromote ng deodorant. Pero yung iba ng mga anak ng mga kongresista ay nag-aaral sa ibang mga bansa, sa next, Europa, Amerika, mga ganyan, di ba? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo na mga jutang ginimis kayo, mga kongresistang mga makawat kayo? Lahat ng makawat. Tapos itong si Abante, syempre, walang choice yung mga resource person. Sinasapawan sila ng salita pag tama yung, lahat naman tama yung sagot. Pag nag-express na ng mga sagot, i-interrupt ninyo. Sabi ko nga, intimidation, coercion, badgering, lahat ng kajotahan, ginawa nyo sa mga resource person. Ngayon, mga kababayan, at idinidikit pa
nitong ni Asidre na yung issue sa post ni Crisette na balita, ano daw, may mga nagre-resign na daw, na may mga nagre-resign na mga polis, ito daw ay may connection sa national security. Pinipilit nilang i-connect yung national security para talagang mag-fabricate sila ng later on ng crime o makontempt nila si Crisette o kung sino pa man. Anong issue ng national security doon? Unang-una, all over social media yung mga pulis na nagsasalita. Di ba? Nagsi-speak up na sila. Hindi fake news yun. Even ang mga media, I think ibang media nagsasalita sila tapos may mga ibang media I think may nagre-report on. Ngayon, mga palangga, linawin ko lang. Hindi nagsorry si Crisette at si MJ dahil sila ay nagsulat ng fake news. Unang-una, hindi sila mga newscaster o hindi sila mga news writer pagdating sa kanilang Facebook account. Those are opinion. Opinion nila yon at based doon sa kanilang mga nababasa, doon sa mga dokumento na tinatanong ni Abante, may document ka ba dito? Ang hindi lang nasagot ni MJ doon na wala po. Kaya nga dapat na itanong, ano ba ang definition ng documents? Kasi when you say documents, sa legal, alam yan ng mga abogado. At natutunan na rin natin yan dito sa paglaban natin. Pag sinabi mong video, let's say may nag-video na isang kapatid ng namatay na sinabi, short video, ako po si Maria Clara, kapatid ko po yung anak ni Aling Sheila, kunyari ganyan, kapatid, nanay ko po si Aling Sheila, kunyari ako po si Maria Clara, nanay ko po si Aling Sheila na nagba-viral, hindi po totoo na yung kapatid ko ay namatay during Duterte, and that's what you call document. Lahat ng nakikita nyo, print, videos, text messages, what else? Emails, audio, those are documents. Legal documents yan kung yan ay ihingiin sa korte. Why? Ba't ko alam yan? Kasi yan ang mga pinipresent ko ngayon. Nagagather ako ng mga dokumento, lahat ng kaputahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Mel Robles at lahat ng mga nangaras sa akin ay pino-forward ko sa korte. Alright? At gusto ko lang sabihin dun sa mga nangaras sa akin, just wait for the documents na pinresent ko dahil maso-surprise kayo. Yun lang. Okay? Hindi ko na sasabihin kasi baka makapaghanda ang mga jotang na pero by few days from now, makikita nila yon. Ngayon, mga kababayan, ulitin ko, hindi nagsorry si Crisette at si MJ at I don't know kung sino pa ang nagsorry doon dahil mali ang kanilang sinabi. Wala silang choice sa salitang kriminal o sa mga galawang kriminal. Pag kung hindi nila ginawa yon, gugurgurin sila o ganon sila, di ba? Or gugurgurin or pahirapan, which is nakita ninyo. Kaya kayo mga jutang ginimang media like Rappler, tinwist nila kaagad na umiyak, nagsorry sila dahil na inamin nila na nag-fake news sila. No. Dahil tinawag ni Crisette na tanga ang mga kongresista. Talaga naman tanga kayo. Hindi lang kayo tanga, mga magnanakaw kayo, mga buwaka ng ina ninyo. O sige, tawag niyo ako sa Zoom, sasagutin ko kayo lahat. Kaya kayo galit na galit sa akin dahil ang ultimate solution nyo is gurgur. Kasi hindi nyo ako kayang hilain dyan sa Congress. Mga putang ina nyo. Yung mga kasama ko dyan, na may mga pamilya, may mga anak, yan ang inyong ginigipit. Visit kayo. Ngayon, sinasabi na itong mga hinayupak na to na confirm daw sa Human Rights Commission at sa committee nila na totoo daw yung mga biktima ng EJK. May documentation nga na nagsalita ang kapatid, pamilya na hindi totoo na namatay
ang mga pinresent ni Aling Sheila, kung sino pa mga aling doon, na may kaugnayan sa EJK, yun ang binlock nila. Okay? Yun ang binlock nila. Pero sa totoo lang mga palangga, alam na natin to. Ang dami pong issue sa gobyerno natin na dapat yun ang dinidinig. Hindi yung itong panggigipit sa mga vloggers. Ito po'y malinaw na panakot sa taong bayan para hindi na kayo magsalita. Alam mo, ako nga ang advice ko. Ang advice ko dito sa mga kasamahan ko. Kasi nag-usap-usap kami, anong magagawin nila? Pupunta ba sila sa hearing? Ang sabi ko lang, kukontempt kayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? Kung pwede ko nga lang sila i-apply ng asylum visa kahit wala sila dito, ako representation dito sa Netherlands if they want to. I'm just saying, kung pwede. Katulad ginawa ni Harry Roque, Smoke Sari, gagawin ko. Kaso hindi pwede yon. Kailangan ang mag-seek ng asylum, present siya sa bansang ito. Kung pwede lang na representative, ako si Maharlika po, ginigipit ito mga kasamahan ko, pwede ba? Bigyan nyo na sila at, whatever, just for the heck. Pero hindi yan, that's impossible. Ako, ang advice ko, huwag nyo nang siputin yung mga yan. You just do legal way, whatever, kung anong legal, magtanong kayo sa abogado na pwedeng siya. Kasi ikukontempt kayo. Look at Colonel Grijaldo. Kabaro pa nila yan. Si Colonel Grijaldo, balikan natin, hanggang ngayon nakakulong. December, January, February, March, April na, 4 months. Ganito kahayop itong mga yawang ito. Okay? Meron lang tayong gugurgurin, mga pakalbalas ni Lisa. Ayan, mga padala niya. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi pa doon na hiningan ng dokumento si MJ tungkol sa mga post niya. Alam mo, magaling ang sagot ni MJ din kung tutuusin. So parang sinabi niya, Mr. Chair, so ibig sabihin yung parang hindi, wag na tayo maniwala sa mga news kasi kailangan mag-provide muna sila ng documents or documents ang term doon. Hindi ba ang mga news writer, ang mga media, ano ba ang balita nila? Ayon sa aking pupuwet, allegedly, merong pinatay, ninakaw, o ang pinatay ay involved sa droga. Ganito katulad ng sinabi ko na allegedly, ayon sa ating puting ahas, si Lisa Tanas ay kinwestiyon, hinold for question dito sa Beverly Hills dahil hanggang ngayon hindi nga nila mabigyan ng sympathy letter or post itong yung kanilang entourage, kasama sa entourage na namatay allegedly sa pulburon. Actually, bigyan ko lang kayo ng konting update. Bago ako umalis, yesterday from LA going here in the Netherlands, dapat po, wala na kasi akong time, ngarag ako, talagang nag-impake ako siguro mga 2 hours before ako pupunta sa airport dahil busy-busy yan. Tinawagan ko yung Beverly Hills. Sinabi ko na actually nag-file po ako ng request for documents sa Beverly Hills Police Department. So, ngayon, pina-follow up ko kasi nag-file ako nung March, kung hindi ako nagkakamali, March 13 ako nag-file kasi hinihingi ko yung mga public documents na pwede kong ma-obtain as a citizen. Kasi sabi ko, yung pagkamatay, itong sabi ko, alam nung police na may namatay na person, ng person na yung kasama sa entourage ni Lisa Tanas. Ngayon, ang sabi niya, ikaw ba yung tumawag nung nakaraan? Sabi ko, no, sabi ko na gano'n, maybe there's a lot of people calling you guys because this is a national issue in the Philippines. Sabi ko, the victim who allegedly died due to overdose, sabi ko, is the friend of the First Lady and kasama na sa entourage, So we have to know, sabi ko, as a Filipino, as a concerned citizen, sabi ko sa kanya, I want to know kung ano yung nangyari if I can obtain lang naman. Kasi syempre hindi lahat ng dokumento ay ibibigay. So yung sabi ko lang yung possible. Ang tagal namin nag-usap doon sa yung sino man yung nakausap ko. Ngayon, ang sabi niya wala pang report, you just submitted. Sabi niya you just submitted your report. I think sabi niya March 13. So usually we give information like
10 days or more than that, ganyan-ganyan. But you are welcome to come here to talk to our investigative CHUVA, investigative agent, to inquire more about it. Paalis na ako. Sabi ko, maybe I'll schedule when I come back kasi I'm leaving for Netherlands, da. So yun ang chika doon. Kasi sabi ko, allegedly, may namatay na na-drug over D. Pero may possibility na baka hindi ilabas. I don't know what's gonna happen kasi nga, sinabi ko nga sa inyo na ayon sa ating puting ahas, allegedly kaya hindi nakulong si Lisa kung siya man ay kasabwat. Allegedly kasi meron siyang extended immunity. Okay? Hindi ko sinabi na nakulong siya. Iba po ang na-jail sa na-hold for questioning. Yan kasi ang pinapakalat ng mga bugo na mainstream media na walang kayong karapatan maging media, maging reporter dahil kayo talaga ay mga shongabels. Maring iba sa inyo, bayad o natatakot sa chilling effect na nangyayari ngayon. Alam ko ang mga galawan. Now, balik tayo dito sa ginagawa ninyo. Ngayon, ang hirap kasi dun sa part ni MJ na hinahapan siya ng document. Parang ang dating sa akin, wala ka palang hawak na dokumento eh. So wala kang karapatan mag-opinion. So ibig sabihin, kung susundan natin yung kadyotahan nila na hindi ka na pwede pag may nakita ka sa news na kung ano man ang pangyayari, hindi ka na pwedeng mag-react kasi you have to obtain documents. What kind of documents? Official documents? Authenticated bangag? I have it here. Teka lang. Dali lang. Okay. I have to tell you something. Okay? Gusto nyo ng authenticated? Dala-dala ko. Ito, you have to know this. Halo-halo na to vlog natin, ha? Okay? Kailangan ko, patakpan lang natin yung pangalan nito kasi gusto ko lang ipaalam sa iyo, Marcos Jr., Lisa Tanas. Ito, gusto nyo dokumento? Okay? Itakpan ko lang uli yung pirma nitong taong ito. Gusto ko lang paalam sa inyo, may dala-dala akong dokumento na ipipresent ni Harry Roque dito sa, actually na-present niya na pala to. Dito po sa, nakita nyo yan? Ayan nyo yan. Alam nyo yan, si Bangag yan, di ba? Dala-dala ko po ang authenticated. Malabo lang kasi naka-blurry tayo. Pero actually, pwede naman. Kaya na nasa kitchen na, wag na. Nakita nyo na to many times. Ayan malabo lang. We talk about documents. Ito pong authentication ng pagiging addictus ni Marcos Jr. ay na-forward na sa authorities ng Netherlands. Isa po ito sa pinresent ko, sabi ko kay Harry, ipakita mo nga yung ano na yan, yung bangag documents, para makapagpatibay mismo sa iyong asylum seeking. So yan po, dinala ko dito sa Netherlands, hard copy, para i-forward sa authorities, para i-forward din ni Harry, okay, dito sa otoridad ng Netherlands para sa kanyang asylum. Ngayon, kasi alam ko, gusto akong paatinin yata doon sa part, may nag-send sa akin na, gusto nilang, wala kasi ako natanggap na invitation galing from TRICOM o TRIDORCOM. Okay? Na-attend ako dyan sa kadyotahan nila. But kung papayagan nila ako sa Zoom, magsasalta ako, hindi ko sila mumurahin hanggat hindi nila ako tinatarantado. Ganun lang naman yun eh. Ngayon, gusto kong pag dinanapan nila ako ng document, ang sasabihin ko, yes, actually I have tons of documents. Galing sa mga puting ahas, simula pa nung nagsalita ako, ipapakita ko, ito mga dokumento na ito. Dare? Would you dare to investigate this? Kaya kayo gusto nyo na lang ako ipagurgur eh. Kasi inilalabas ko lahat ng kadyotahan nyo. Ako ang pinuno, hindi pinuno pala. Ako ang namumuno sa lahat. Sa lahat ng mga ini-expose ng ating mga taong gobyerno na ni minsan hindi ko nga sila nakilala. Bakla, may kumakatok ba? Alam mo, maganda yung burom namin, by the way. Parang sinauna. Pero tsaka ko na lang may video naman ako. Tsaka ko na ipapakita. So, ngayon, mga kababayan, yun.
Love mo pa rin po talaga si Attorney Harry? Ay, oo naman. Mga kababayan, actually, may madala akong kakanin kay Spokes Harry. So, anyway, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Okay? Yan ang sinasabi nitong si Paduano kasi kina-counter nila na hindi totoo ang mga pinulat, ang mga pinost ni MJ, nila Crisette at ibang mga vloggers patungkol dito sa mga biktima na dinibit-bit ng mga nanay na yung mga kwadro ng mga litrato. So yan ang gustong pasinungalingan ni Abante. Yan mga lahat sila. Kaya sabi ko, kailan ba nagsasabi itong Jotang Ginimis na bangag na gobyernong ito? Yan, if you ask me, kapopost ko lang kanina kung ano yung fake news. Ang fake news, ang ibig sabihin ng fake news ay ang pag-hire ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ng PCO ng gobyerno ng mga trolls, pagpalaganap ng mga black propaganda, pananakot, pagtatanim ng mga cue cards ng mga kasinungalingan. Yan ang fake news. In short, ang definition ng fake news, Lisa Tanas plus Bangag plus Polboronic government. Okay? Yan ang katotohanan. Ngayon, mga palangga. Yan, pinipilit nga nila sabi ni Paduano, may document ka ba? May document ka ba? Sis MJ, I know you were very emotional during the time, pero next time, I hope wala na next time, i-compile mo lahat ng mga videos, pero hindi naman nila i-share yun kahit screenshot lang and everything. Do yun ang ipakita mo. Dalhin mo, print kayo dyan ng mga nakikinig na vloggers, yun ang gawin nyo. Pero mga palangga, we all know na ang ginagawa ng Jotang Gininang Tricom na yan ay panggigipit sa ating lahat. Imagine mo, sasabihin pa ni sino nagsabi na si Paduano kay MJ na you are accountable to Quadcom. And sabi niya, if you don't apologize, I will hold you in contempt. I will cite you in contempt, sabi niya. Ngayon, sino ang hindi magsasabi na, sabi pa nga niya, oh, sorry na. At tinangatangan niya si Paduano. Paduano ba yun? Si Abante. Na, was it whoever, na, tanga, parang tinanga si MJ dahil nga una, may mga posting, ako hindi lang tanga, mura talaga binabato ko sa nga na ang tatanga nitong mga kriminal na ito or kung ano pa man. Nakita niyo yung pagbagsak-bagsak ng papel nitong si Paduano na tanga ka pala Tapos kaya sabi ni MJ, naiyak si MJ na ako na po yung tanga. Kung matalino kang Pilipino, kung nanood ka kung paano gipitin, takutin, iharas, lahat ng intimidation doon sa mga vloggers, ito na po yung larawan ng ating bayan ng namumuno sa Kongreso, lalo na dyan, sa Senado, sa Bangag, sa Malacanang, ay mga criminal style ang ginagawa. Diktadurya. Abante, sabi ni Mary. Pasensya ka na. Thank you, Mary Jane, kasi wala pa akong tulog. Like 2 days na yata ako walang tulog. Dahil sa biyahe and everything, ako nakatulog masyado sa aeroplano. Ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? Ang nagsasabi ng katotohanan, si Maharlika, si MJ, si Crisette, lahat ng mga anti-critic vloggers. Bakit ginagawa to sa atin? Para lahat kayong mga Pilipino ay matakot, wag nang mag-share, wag na mag-comment. Yan ang message nitong kanilang hearing na ito. Pagbusal sa ating lahat. Pakipagsabwatan ng lahat sila na nakikinabang dito sa nung umiyak pa si MJ dito sa kanilang sa Bangag na gobyerno, nung umiyak si MJ, nagsalita yung JJ Suarez na nothing to be afraid kung mag-cooperate lang, wala namang mako-contempt. At sabi niya, wala naman nagsabi ko-contempt ka kasi naiyak nga si MJ. Anong walang nagsabi?
tinakot na nga ni Paduano eh. 'Di ba? Tinakot niyo na nga na kapag hindi nag-sorry ay isa-cite niyo in contempt. Ganito po ka-kriminal ang ginagawa, criminal style ang ginagawa ng Huwad Tricom Committee. Kung gusto niyong marinig ang bunganga ko at gusto niyo akong gisahin kahit paikot-ikutin niyo pa ako ng mga misleading questions ninyo or mga entrapment question ninyo, bring it on. Kung hindi niyo ako papayagan, katulad ng pag-kick out niyo kay SAS, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala kayong plano na mag-hearing-hearing to aid in legislation, kundi in aid of contempt, in aid of harasin kaming lahat. Kasi ano ba ang tinatawag na resource person? Nag-iimbita kayo ng resource person para makakapagbigay linaw ng kanilang kaalaman, kanilang mga eksperyensya sa larangan ng kanilang, katulad dito sa pagiging content creator o pagiging social media critics or whatever. Hindi yan ang purpose ninyo. Bakit gusto nyo si SAS mag-submit ang kanyang sarili? Gusto nyong ikulong, kasuhan, or pwedeng tamnan ng pulburon. Bakit si Maharlika gusto nyong umuwi sa Pilipinas, umuwi o bumakasyon? Dahil, when you say uwi, you have to uwi sa bahay mo. My home is not Philippines anymore. My home is maybe here in Netherlands, but my home is in Los Angeles. Di ba? So, ang purpose nila, mga kababayan, takutin kayo. Huwag kayong matakot. Hanggat buhay ako, okay, pipilitin natin, hindi ako kailang pilitin, magsalta dito. Ako po, 2023 pa lang, meron ng warrant of arrest. Alam ko yan. Nahuli ka na nga dyan, NBI Director Santiago. Kasi inano nila ngayon Meron sila ngayong post, 'di ba? Na ang ABS-CBN tinakpan yung pangalan ko. Merong kilalang vlogger na sa ibang bansa. O tignan mo lang Nakita ko kanina nung pagdating ko kasi hindi ako makakonect ng internet doon sa eroplano kasi ang mahal din ng internet. So tipid-tipid talagang lola. Vlogger, warrant of arrest. Alright? Kaya nagpahinga na lang ako. Hindi na ako although as much as I want to listen sana. So, alright. Ang sabi dito, sabi ng ABS-CBN, may nakabinbin ng warrant laban sa isang kilalang vlogger na naninira at nagpapakalat umano ng peking balita tungkol sa gobyerno ayon kay NBI Director Jaime Santiago. Okay, alam niyo na yun, di ba? Pinangalanan niya ako. So, sabi niya, seriously, nag-take step na kami at saka yung nagsasabi na nag-aantay siya matagal na ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. Okay? Gago, ang inaantay ko, nakaso nyo sa akin, kayo ang fake news Yan. Okay? Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ako makasigaw. Dahil nasa mumurahing hotel ako at naririnig yung mga yapak namin. Actually, kinatok na kami. Santiago, ang sinasabi kong kaso, DND, DILG, AFP, PNP, noong July na sinasabi nyo, nung nilabas ko, yung authenticated, yan, dyan na malabo, ayan. Authenticated, takpan natin, na si Marcos Jr. ay sumising hot. Ito yung ikaso nyo sa akin. Hindi itong warrant of arrest, luma na to. 2023 pa lang, alam ko, may copy na ako niyan. Lahat ng kinaso nyo sa akin na fabricated ay meron akong kopya. Kahit warrant of arrest. Ito ikaso nyo sa akin. Si Marcos Jr. at si Lisa Tanas dapat ang magkaso sa akin. Lisa Marcos, Tanas, Butod. Marcos Jr., ikaw ang magkaso sa akin kasi ikaw ang subject dito Hindi naman si Santiago ang sinabi kong bangag So yung yung tao na inakusahan ko na pinakalap ko itong video at saka itong authentication, yun ang dapat magkaso. Yan ang ikaso nyo sa akin. Dahil ito po mga kababayan, yung kinakaso nila sa akin, yung sinasabi niyang warrant of arrest. Ito, you talk about fake. Ayan, at least pwede yan, Makasigaw
Sana kung sinisikil na yung bigibig ko dito. The moment na nag-fabricate si Lisa Tanas gamit ang pera ng bayan para imbentuhan ako ng address diyan sa Pasig, yan ang fake document, fake address, fabricated crime, yan ang fake. Kaya ang definition ng fake, Lisa Tanas, bangag. Yan. Alam nyo yan, mga kababayan. Makikita lang kasi nila yung, well, ito yun. No? Ito may kopya na ako na 2023 pa lang. Ang nagkaso nito, si Taberna na kinasangkapan ni Lisa Tanas. Ang pangalawang warrant of arrest galing kay Quiñones. Kaya Quiñones, maghaharap naman tayo pag dumating tayo sa trial. Okay, maghaharap tayo. Dahil nag-file din to si Quiñones dito dahil sa pang-i-scam niya na available naman sa public sa dyaryo, di ba? Nandyan, ineko ko lang, ni-resonate ko lang yung pagiging scammer niya. So nag-file siya ng case kasi syempre si Lisa Tanas, back up eh. Andyan sila. Actually, kasama yata yan doon si yung Julul na yan doon sa entourage si Lisa nung may namatay na kasama nila. So anyway, nag-fabricate ng address si Quiñones para mag-file ng case sa akin sa Pasig. Then, gumawa din sila ng address dito, which is dito naman talaga ako sa California. Hindi ko naman i-deny na dito ako nakatira. Nag-file din siya ng address. So, saan ang address ko? Sa Pilipinas, Quiñones, o sa Amerika? Kasi nag-fabricate kayo ang fake news. Ganon din si Zaldico, may final siya sa akin sa Bicol. Ito yung gusto nila, tapos pauuwiin niyo ako para lang makasahay sa ano na yan, Tridor home. Tapos hamunin niyo ako kung matapang ako, uuwi ako. Kayo pumunta dito. Bakit ako uuwi? Di ba nagdala kayo na kayo ng assassins? Di ba sabi ni pangalan nito, ni Santiago, hahantingin ako, hanapin nila ako kahit sa Amerika ako. Bakit ko isusuko yung sarili ko sa mga demonyong katulad ninyo na nag-fabricate ng crime na alam ko, sa airport pa lang, tatamnan nyo na ako ng pulburon. Hindi po kaduwagan. Kasi sabi ng mga tanga, duwag ka lang, marli ka, hindi ka nag-uwi sa Pilipinas, Julul, bakit mo isasalang ang sarili mo? Parang ilulubog mo ang sarili mo sa isang mantikang kumukulo na alam mong wala kang ligtas. Hindi ganyan ang pangmatalinong tapang. Dahil ang tapang hindi naman physical lang. Ginagamitan siya ng utak na hindi contaminated ng pulburon. Hindi porket hindi ako umuwi. I don't want to use that word uwi. Bumalik sa Pilipinas or magbakasyon. Saan ako magbabakasyon? Sa jail? Babalik ako sa Pilipinas para diretso ako sa jail? Para tamnan ako ng pulburon? Ano kayo? Kung gagawin mo yan, hindi ka matalino. Shonga bells ka o addictus benedictus sa katulad ni Marcos Jr. Di ba? Nakasingot ka kung gagawin mo yan. Yay, tata? Gusto lang, si Sas gusto lang ipakulong. Kasi ang labanan sa buhay, hindi pisikalan. Kung gusto nyo na lang pala ng pisikalan, lumabas kayo dyan sa Congress. Doon tayo sa plaza. O dito sa Wildcard Gym, kung saan nag-ano si Dodong Manny ba? Nag-boxing si Dodong Manny, doon tayo sa Wildcard Gym. Nakapag-boxing ako dyan dati. Kung yan ang gusto nyo. Pero ang laban, pang matalinuhan at may puso, kung saan narinig nyo si MJ, si Cresette, sorry dun sa ibang vloggers, hindi ko pa kayo pa-mention kasi hindi ko pa narinig lahat, na nilabanan kayo sa ngalan ng katotohanan. Pero pinuwersa nyo, ginipit nyo. Sabi ko nga, badgering, coercion, intimidation, lahat na. Para mapasori ninyo. Anong magagawa ng mga... Alam mo kung may mga pera lang na, kunyari, super rich lang yung mga yon,
Well, si MJ, talagang, well, kahit sino sa kanila. Kung meron akong capacity, pinasundo ko na sila ng eroplano lahat. Dito na muna tayo sa Netherlands. Ba't walang magawa? Itong mga vloggers na ito, like si Crisette, at si MJ, hindi naman sila nag-YouTube eh. More on opinion lang talaga sila, yung mga sulat nila, kung ano yung nakikita nila, yung sentimiento ng taong bayan. Sabi nga, ine-echo o nire-resonate nila sa audience nila. Pero ganito, pag hindi mag-sorry, iko-contempt. Sabi ni Angelina, yes. Yun nga panakot nila, pag hindi nag-sorry, iko-contempt. Sabi ko nga, ang akin ng comparison dyan, pang-kriminal. Pag hindi ka nagbayad ng ransom, gugurgurin ka, itatapon ka sa ilog Pasig. Pag hindi ka nagsabi sa gusto nilang tono ng musika, ilulubog ang ulo mo sa inodoro. Yan ang ginagawa ng mga tiwaling pulis. Sa pagpilit nila, pag-aamin sa mga nahuli nila, di ba? Ititi nila, gagamitan ng kable, ng wire, kukuryente, tanggalan ng ganito. Tangina, parang hindi namin kilala yung mga gawaing kriminal. Yan po ang ipinakita ng Huwad Committee o Tridor Committee. Yun nga lang, hindi ganun ka harsh kumpara sa likod ng camera. Umamin ka dahil mag-sorry ka dahil kung hindi ka mag-sorry, kukulong kita. Yan ba ang tama? Ang i-contempt ninyo, well, alam nyo na, nakakaano lang mga kababayan. Ganun sila ka-frustrated, sabi ni Glenn Sabi, thank you, Palangga, thank you, at thank you, pang Uber. Pang Uber sa Netherlands, thank you so much. Sabi ni Nali, Gogo Madam, we're here for you. And Tatay Digong, yes. George, thank you so much. Ayan, would like to thank you all. Justice for all Filipino, Tatay Digong. Yan, sa mga kapapasok lang, nandito po ako sa The Hague. We're like 5 minutes, 10 minutes away yata. Okay? So, open ang aming stay. One-way ticket. Wala na yata balikan. Hindi. Kasi hindi namin alam kung ano yung mangyayari. So, we're gonna stay here for a while to show support kay Pangulong Duterte at isisigaw namin sa buong mundo na hindi lang ito support kay Pangulong Duterte, kundi support sa lahat ng mga Pilipino na ngayon ay nakakaranas ng harap-harapang diktadorya, harap-harapang panggigipit sa ating lahat. Kung titigil po tayo, panalo itong mga jejemon na ito. Kaya huwag tayong titigil. Well, I will try. Ako ay pumunta lang naman dito as an ordinary supporter. 'Di ba? Kung makita natin si Inday Sara, edi good na 'yon, bonus na 'yon ng bonggang-bongga. Pero I'm here kasama ng mga kapalangga ko na talagang umiiyak, inis na inis sa kanilang galit sa bangag na gobyernong ito, sa pangdurukot kay Pangulong Duterte. Nandito kami para ipakita yung aming suporta not only for the Dutertes but sa buong kapuluan, buong mundo. Yes, Ma'am Teresa Sanggalang, thank you Palangga. So, si Doc Lenny, thank you so much. Nancy Palangga, thank you. Nancy Trinidad na lagi nakatutok. So, yes, tomorrow, ano bang schedule? Wala akong schedule for tomorrow. So, si Commander Aguila nandito, napalita ko, naka-check-in kayo sa bonggang-bonggang hotel. Sana all. Kami nandito lang kami sa Chipanga. Nasa Chipanga lang kami. Di ba, magkikita tayo, Commander Aguila. Palangga, remind sa mga pupunta sa The Hague, if you use public transport, ito. Sabi ko na, if you use public transport, don't forget mag-in and out po kayo if gagamitin nyo ang iyong ATM card. Yung tatap. Okay. Kami siguro mag-Uber na lang kasi mas used ako sa Uber eh. So, tignan natin. Thank you Palangga. So, I'll see you very soon sa ating mga kababayan. Amelia, thank you. Ayan, thank you so much. Lotis, thank you very much. Ma'am Teresa, Ma'am Wendy, yan, thank you. Justice for all. And Tatay Digong, sabi ni Boycott. So, ayun nga, I'm so excited na nandito na ako ngayon sa Netherlands. At sabi naman dito ng nakasakyan namin kanina, Doc Lenny, nag-text si Doc Lenny, hindi ako makasigaw. Kinatok na kasi yung pinto namin. Ang ingay daw namin. Kasi nung nanonood kami ng Senate hearing, nagwawala itong kasama ko, nagwawala rin ako. Gusto kong basagin yung TV.
Gustong basagin yung TV. Literal yun ha. Sabi niya, pigilan niyo, babasagin ko to. Gustong basagin si Paduano at lahat na sa Tricom. Eh ako, ang ingay ko, lakas na. Ako, tayo na. Nagaganunan kami. So, yun yung story yun. Kaya, hindi talaga ako makasigaw. So, anyway, hindi ko nakipata. Ay, by the way, hindi pa ako matutulog. Ngayon na, ipi-play ko ang interview ko with Sheena, the distressed mother. You know that, di ba? Yung pina-extract, pina-kidnap na anak, na mga anak niya gamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ang illegal extraction. Unang naging biktima yung mga anak ni Sheena sa illegal extraction na ginawa ng kanyang former partner gamit ang gobyerno at sa pakipagsabwatan ni Marcos Jr., ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Lisa I will challenge them. Ito, NBI, ikaw, nag-challenge kayo sa akin na ako challenge ko kayo. Even Teddy Boy Locsin at saka si Maria Lourdes Barcelon, kung ito'y nagsisinungaling ako, this is defamatory. Diba? This is defamatory. Kung hindi totoo, naging kasabwat kayo, DFA, sa pagdukot sa dalawang bata illegally, sa fabricated crime na inayos ni Lisa Tanas. Yan yung mga akusasyon na dapat nung i-file sa akin. Hindi yung mga defamatory na sinasabing, imagine mo, tinawag ko kayong mga janimal. Hindi, nung tinawag ko kayo mga janimal, hindi ibig sabihin pusa kayo, aso kayo, o crocodile kayo. That's not literal, mga julul. Kaya kayo janimal dahil sa ginagawa ninyo sa pangnanakaw, panggigipit, pananakot, pangkukurap sa taong bayan. So kung tinawag kayo ni Cresset, mga kriminal, mga kurap na tanga, yun ay perception niya, impression niya sa ginagawa nyo. Nacho nga kayo. Tapos pinipilit pa yata kanina, gustong papangalanan kay Cresset kung sino yung mga kriminal. Di ba? Pero hindi pinangalanan as her lawyer's advice. Ganyan-ganyan. At kung meron kayong, sa tingin ninyo nga may ginawang defamatory itong mga ito, defile ninyo ng case. Hindi dyan sa inyong grandstanding. Kasi nagpapakita sila mga kababayan na matakot kayong lahat. Ako si Maharlika. Well, alam niyo naman ang pangalan ko. Ako si Claire. Okay, ganda ng pangalan. Maliban na yung isang Claire na chismosa ng mga sinungaling, di ba? Hindi bagay sa kanya yung pangalan. Dapat nang bagay sa kanyang pangalan ano ba magandang pangalan sa kanya? Kumunoy. Dapat ganun. Dapat yan mga pangalan, yung mga syongit na pangalan bagay sa mga pag-uugali nila. Ako po, ulit-ulitin ko, sabi ng mga friends ko ng iba na makilala, hindi ka ba natatakot bakla? Pupunta ka sa Netherlands. Baka mamaya abangan ka ng mga makakaliwa o mga assassins. Ito lang ang message ko. Yung mga assassins na nag-hunting sa akin, huwag kayong pakasisiguro. Alright? Huwag kayong pakasisiguro. Ako naman, I'm ready to die para sa katotohanan. Takot mamatay, mga tangina ninyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lang kayo ang may kamay. Okay? Hindi lang kayo ang may kamay, hindi lang kayo ang may kapangyarihan na gumurgur ng tao. Lahat ng tao sa mundong ito, babae, lalaki, tomboy, bakla, o kung ano man, kapag nasa bingid na ng kamatayan at inattempt ang kanyang buhay, kaya din niyang tuslukin ang mga buli ninyo. Yun lang. Anyway, kasi magpi-play pa ako magpi-play pa ako, abangan nyo, babalik po ako. I'm sorry, dahil yung iba hindi sanay sa boses kong malambing, mahinahon. I apologize kasi nga naririnig yung bunganga ko sa baba, sa magkabilang dulo. This is your Palangga. I'll see you again later. Sa mga kapwa ko vloggers, stay strong. We will win. At the end of the day, mananalo ang taong bayan, maiuwi natin si Pangulong Duterte. Uwi ko si Pangulong Duterte. Ito lang bago ako malis. Naglolokohan kami. Sabi ko, Pangulong Duterte, kung makakapasok ko doon, ano ko na si Pangulong Duterte, lalagay ko na sa dapat kalagyan niya at iuwi ko na. Joke.